we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon mga kapuso, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasantigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Mirondina. Live dinhi sa The Terraces, Ayala Center, Cebu, alang sa atong Sinulog Kapuso Mall Show. Ako si Cecil Tibod Castro. Cebu City Mayor Mike Rama mopadayon gyud sa Sinulog Grand Parade sa South Road Properties kun SRP. Kinibisan pa man sa desisyon ni Governor Gwen Garcia nga ipa-pull out ang mga contingents gikan sa probinsya, lakip na ang sa mga dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Apan dili hinuon bakwio ni Governor Gwen Garcia ang gisaad niini nga 20 milyones pesos nga financial assistance alang sa Sinulog Foundation Incorporated. Aniya ang report. Ako muna sa mao nga desisyon. Alas 9 kagabi gi-anunsyo ni Cebu Governor Gwen Garcia ang iyang desisyon nga i-pull out ang 8 ka mga contingents gikan sa kalungsuran sa lalawigan. Niapil usab ang dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu nga dili mosalmot sa Sinulog Grand Parade kuno galing sa SRP gyud ang venue niini. Gihatagan og ibagaton sa gobernador ang iyang kahingawa ilabi na sa mga bata nga mosayaw sa Grand Parade. SRP can no longer be an option. If, and that is perhaps a prerogative of the city of Cebu, they insist on holding the Sinulog showdown at the SRP, then all of the 8 competing contingents, together with 1 guest contingent where I will be dancing, will be pulling out of the Sinulog showdown this Sunday. Bukas pa ang lalawigan sa pagsalmot sa higayon nga ibalik sa Cebu City Sports Center ang Sinulog Grand Parade ug ang Ritual Showdown. Samtang dili bakwio ni Garcia ang nahaunang gisaa dinhi nga financial assistance nga 20 milyones pesos alang sa Sinulog Foundation Incorporated. Rest assured, my commitment to help the Sinulog Foundation will continue. We will still give you the 20 million pesos that I had pledged. I shall keep my word there. Apan bisan pa man sa pamahayag sa gobernador, gibarugan ni Mayor Mike Rama nga ipadayon gyud ang Sinulog 2023 sa SRP. Gihatagan sa mayor og bili ang walay puas nga trabaho aron magamit ang dapit sa dakong selebrasyon sa dakbayan. We will never stop. We would have made yesterday giving the friends, but still, as we were economic side naman. Si Rama misalmot sa Walk with Mary kaganinang kadlawon kinsa iyahang gipadayag nga makikistorya pa siya sa gobernador. We wish for this to come. Let's all speak about the new company. Because too much ability is done. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Contingent sa Lapu-Lapu City lakip sa napug ka mga Sinulog contingent sa mga misibog sa pagsalmot sa Sinulog Grand Parade. Ano ang report? 100% ng andam ang Lapu-Lapu City contingent alang sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Samtang mga finishing touches na lang usab ang kuwang sa ilang mga props. Apan gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nakahukom siya sa pagpasibog sa contingent sa Lapu-Lapu City sa Sinulog Grand Parade karong Domingo kun idayon gayud sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga sa SRP ipahigayon ang ritual showdown. Gipasabot ni Chan nga tungod sa nasinating padayong pag-uwan-uwan
ug wa pa gyud hingpit nga maandam ang venue sa SRP, nakita niyang mabutang sa risgo ang mga mulangkob sa contingent. We decided ang safety sa ato ang mga contingents, no, sa ato mga dancers, propsmen, no, sa ato mga DBC, and especially the spectators at my ato mga taga-Lapu-Lapu nga ato dito. So might as well amo lang i-secure ang ato ang mga bata, no. Hinuon gipasabot ni Chan nga kung ugaling ibalhin sa Cebu City Sports Center ang venue sa Ritual Showdown, hayan mupadayon sila sa pagsalmot. Dugang ni Chan, dili man mausik ang gigahin sa dakbayan nga 1.9 million pesos alang sa Sinulog Grand Parade sa ilang desisyon nga pagsibog kay mosalmot man usab sila sa ika-50 ka tuig nga sinulog sa Carmen sunod Domingo. Hinuon padayon nga mosalmot ang Lapu-Lapu City sa Indigay sa Festival Queen karong gabii. Apan sa pagkakutlo ning balita, padayon pang gi-verify ang mga taho nga nadawat sa mga choreographer nga kung ugaling ang makoronahang Festival Queen walay contingent sa Sinulog Grand Parade. Hayan, hukasan kini sa iyang korona. Uban ni Marlon Malgazo, Luen Narondina, Balitang Bisdak. Nasubo si Talisay City Mayor Sam Sambulias sa pait nga kasinatian sa Talisay contingent nga naulanan ug mitaak sa lapok atol sa ilang blocking sa stage dito sa South Road Properties. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sa post sa social media, nagpakita kini sa mga dancers sa Talisay City contingent nga nag-iyahay sa pagpangita og kapasilungan tungod sa pagbundak sa uwan atol sa lang pag-blocking gahapon. Ang uban kanila mipasilong usab sa ilang mga props. Dayag usab sa mga hulagway nga may mga contingent nga nalubong sa lapok nga halos taga-tuhod ang giladmon. Gipadayag ni Mayor Sam Sambulias nga ang mga hulagway sa social media mao'y nakapabalaka kaniya kung ang sitwasyon gahapon sa buntag mahitabo pag-usab karong Domingo atol sa Sinulog Grand Parade. Sa gihimong blocking gahapon sa buntag, nangaguba usab ang pipilas ilang mga props nga nauwanan. Na ako'y commitment from her that kanang magkayusa ang province kung na problema sa usa ka lugar sa province sa Cebu. So that's where I aired my concern. Subay sa desisyon ni Governor Gwen Garcia sa pag-pull out sa siyam ka mga contingent ubos sa lalawigan. Dili usab mosalmot ang dakbayan sa Talisay. Apan iyang gitataw nga mosalmot sila pagbalik kung ibalik sa Cebu City Sports Center ang venue alang sa Sinulog Grand Parade ug sa Ritual Showdown. Sa ilang desisyon, gipasabot sa mayor nga wa kini makaapekto sa ilang debosyon sa balaang bata. As far as Sinulog is concerned, karon 2:30 of sponsor og mas ang Talisay City Government, kami ang mo-offer dito sa Santo Niño. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gibanabanang moabot sa 350,000 ka mga tao ang misalmot sa Walk with Mary kaganihang kadlawon. Ang report ni Nico Sereno. Alas 3 pa lang sa buntag sayo nga nag-abot-abot sa Fuente Osmeña ang mga deboto. Wa panumbalinga ang kabugnaw sa panahon. Usa kanila si Ginang Anisita nga misigurong matuman ang iyang panaad. Alo masaksis lang akong yangyo niya. First mass niya alas 4. Naadyo ko. Kada alas 4 balta. Bisan uwan. Sa Walk with Mary, giubanan sa mga deboto ang mahal nga Birhen sa Guadalupe paingon sa Basilica alang sa nagkaduol nga fiesta. Makita ang bagang duot sa mga nagsakripisyo. Gisubay nila ang 2.1 kilometros nga gitas-on sa Osmeña Boulevard, bitbit ang mga imahen og nagrosaryo samtang naglakaw. Mga alas 5 na sa buntag naabot sa Basilica ang mga imahen nga mainitong gihangop sa mga nagpaabot nga manimbahay. Gisinudayon ang misa de traslasyon. Sayang wali gipasabot sa pari ang importansya sa pagpahugot sa pagtuo ug pagpadangat sa intensyon ug pangaliya. Dinhi sa Basilica, nagpunsiso kita. Kabaga sa tao, maipit. Apan nga naman, nga musulod magyud kita. Tungod kay aduna kita'y mga daladala nga mga pag-ampo.
Matod sa kapulisan, itandi sa pagbukas sa misa nobinaryo atul sa Walk with Jesus, mas daghan ang mitambong karon sa Walk with Mary. Gihulagway nilang malinawon ra ang kalihukan. Kanina, wag kita maka-experience og kanang mga scattered rain shower. So, mo na siya advantage kaya ang mga tao nagdagsa po sila kaganina. Compare sa Walk with Jesus. Okay, like compared sa Walk with Jesus, mas daghan ron. Mas daghan ron. Ug human sa Santos nga misa sa Basilika, laing giatngan sa mga deboto ang motorkada. Sa traslasyon, gibiyahe ang Batang Hesus ug Birhen sa Guadalupe gikan sa Basilika paingon sa Mandawi. Sadya ang mga kadalanan nga giagian sa motorkada kundi lain-lain ang pamaagi sa mga deboto paghangop sa mga imahen. May mga mihalad og sayaw, nagplastada og altar ug mibuhi og mga balloons. Sa Mandawi City, bagang duot usab sa mga deboto ang nag-atang sa kadalanan. Hugot hinon kaayo ang seguridad nga gipatuman sa kapulisan. Duha ka tuig nga nahunong kining traslasyon gumikan sa COVID-19 pandemic mao makita ang grabing kahinam sa mga deboto dinhi sa Mandawi sa paghinangop sa pag-abot sa mga imahen. Gitapos ang kalihukan sa National Shrine of St. Joseph sa tradisyonal nga panagtagbo human sa traslasyon. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa labing unang higayon sa kasaysayan sa traslasyon, gisugat sa imahe ni Senyor San Jose ang mga imahen sa Balaang Bata ug sa Birhen sa Guadalupe sa utlanan sa Cebu City ug Mandawi City ug dungan silang gida sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph alang sa Santos nga misa. Samtang bisan sa pagbunok sa uwan, mga manimbahay nga wa na makasud sa simbahan padayon sa pagsimba ug sa ilang debosyon. Ani ang report. Pasado alas 7 kaganihang buntag, miabot sa barangay Subang Dako ang imahin ni Senyor Santo Niño uban sa imahin sa Birhen sa Guadalupe, diin nagpaabot usab ang imahin ni Senyor San Jose. Kini ang labing unang higayon nga gipagawas ang imahin ni Senyor San Jose alang sa panagtagbo sa Sagrada Familia. Gikan sa Subang Dako, gigiyahan ni Senyor San Jose ang imahin sa Balaang Bata ug sa Birhen sa Regla paingon sa National Shrine of St. Joseph. Bagang duot sa mga deboto ang nagatang sa kadalanan nga may dala usab nga mga imahin sa Senyor Santo Niño samtang ang uban nag-set up og mga altar daplin sa karsada. Mainito usab nga gisugat sa mga deboto ang mga imahin sa Sagrada Familia pagsulod niini sa simbahan sa Mandawi. Si Auxiliary Bishop Midfield Billones, kinsamoy mi-preside sa Santos nga misa, mihimugat sa kamahinungdanon sa pamilya atul sa iyang homily. The family is our journey companion. Mao kini nga sakit kaayo kung mawala na sila. It is because we learn that life is more fun when journeying together bilang pamilya. Gibutyag ni Monsignor Tony Medido, miyembro sa team of pastors sa National Shrine of St. Joseph, nga gihangyo nila ang mga organizer sa Basilika nga ipagawas usab nila ang imahe ni Senyor San Jose aron mapakita gayod ang panagtagbo sa Sagrada Familia o ang ilang pag-journey together kun ang dungan nga pagpanaw. Salamat kayo nga gitugot nila kay panagtagbo man. So ang ayan musugat gyud siya imbes maguwat lang sila diri. Kanindot unta nga dili hanggang pier lamang si St. Joseph ba. Makakuyo gid siya sa fluvial procession aron kumpleto gid silang Holy Family. Samtang bisan pa man sa pagbunok sa uwan, padayon sa ilang pagsimba ug pagdebosyon kini mga deboto nga wala makasulod sa National Shrine of St. Joseph. Matag sa kanila, mipadangat sa ilang mga pangaliya ngadto sa Sagrada Familia. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa laing balita, halos duha na kaadlaw nga nalubog sa tubig baha ang lungsod sa Ipapan sa Eastern Samar. Pabilin sab nga way kuryente ug signal sa telco sa maong lungsod, lisod magkontak ang mga pamilya sa maong dapit. Sa pagkakaroon, ang MDR animo mitala og 109 ka mga pamilya o 344 ka mga tao nga nagpabilin sa evacuation center. Sa kinadbukan, 2,780 ka pamilya apektado o 9,913 individual. Samtang sa kanabid Eastern Samar, lubog hapon sa baha ang mga barangay sa kilid sa Ulot, Riverang, mao'y suba, mao'y labing taas sa isla sa Samar ug tunay halapad nga
gisakupan kay nagsilbi kining catch basin sa ubang waterway sa probinsya. Bisan ang mibisita nga makawani sa lokal nga gamhanan, wa makaabot sa ubang barangay o mibalik sa agi gumikan sa kusog nga pulog sa tubig. Gibarabana maabot sa 3,662 ka mga pamilya ang apektado o 260 ka mga pamilya ang nagpabilin sa evacuation centers sa kabarangayan. Sa may Dulong, Eastern Samar, patay na nakita ng usa ka mangingista sa sitio Canolpot, barangay May Bukog. Ang babaeng unang gideklarar nga missing human mitikyaob ang ilang gisakyang motorbangka sa barangay Panagnaan, Borongan City, Eastern Samar niadtong Enero 9. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Pwersa sa Philippine Navy, 100% ready na. Dili lang sa fluvial position o mga adlaw lakip usab sa ground activity sa One Cebu Island sinulog 2023 sa South Road Properties kun SRP. Samtang higpit nga gididaan ang mga bata o katong mga tiguang nga masakiton nga mosalmot sa fluvial position. Anay report. Sa Naval Forces Central kun NAVFORCEN sa Philippine Navy Headquarters sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, manukad og mga adlaw ang fluvial position diin nakaangkorahin na ang galyon nga sakyan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Bosa nakaandam na ang 8 ka mga naval ships nga maoy gamiton alang sa kalihukan sa kadagatan, lakip na ang mga dagko nga mga barko. May mga gagmay usab apan paspas nga mga sea assets nga giandam ugaling adunay motumaw nga dinali ang atensyon. 100% ng andam ang Philippine Navy alang sa pag-secure nila sa fluvial position og mga adlaw. Gani kining mga sea vessels nga atong nakita karon, mao na ni ang ilahang gamiton alang sa kalihukan og mga adlaw. All in all po, around 200 to 300 organic personnel po ang already na naka-alert para i-deploy, and also more or less 200 to 300 reservists, naval reservists po ang i-deploy natin. Isip frontliner sa seguridad sa karagatan, gipaniguro sa Philippine Navy nga luwas ang tanan nga mosalmot sa fluvial position. 700 nga mga dibuto ang mamahimong makasakay sa ilang mga barko ug kadtulang otorisado ug adunay pagtugot. Lahat po ay i-inspectin natin, and only those who have security clearance or passes ang makakapasok po dito. Samtang iklaro ni Commander Edison Laroco, Task Group Commander, nga limitado ang makasulod sa kampo nga kadtulang adunay mga ID tag ug rehistrado. Gidid-an usab ang mga bata ug tiguang nga adunay comorbidity aron sigurado nga dili makasugat og problema. Inyo pong Philippine Navy sa pangunguna po ng Naval Forces Central with the leadership of our very own Commodore Florante Gagua has been vigilant and already activated po yung task group po natin, which will personally supervise the overall conduct ng fluvial procession. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayon karong nasinati ang uwanon nga panahon sa ubang dapit sa nasod tungod sa shear line ug low pressure area. Nabantayan sa Pag-asa ang LPA mga 380 kilometers sa sidlakang bahin sa Surigao City. Nagpabilin hinuong ubos ang kahigayunan ini nga mamahimong usa ka bagyo. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, Happy Tibo, Kabisayan ug Mindanao, makasinati og uwanon nga panahon. Apektado usab ang ubang mga dapit sa nasod. Ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Metro Manila. Samtang mamahimong bawuron ang kadagatan ug makuyaw sa mga gagmayng sakayan sa kabaybayunan sa Eastern Seaboard sa Kabisayan, lakip na sa Luzon ug Mindanao.
Balik normal na ang biyahe sa mga sakayan sa Angasil Port sa Mactan sa Port of Ponta Engaño, Lapu-Lapu City, padtong sa Olango Island. Niadtong Miyerkules sa hapon, maabot sa usa ka katos ka mga pasahero ang na-stranded human temporaryong gipahunong sa Coast Guard ang mga biyahe sa mga gagmayng sakayan padtong sa Olango gikan sa alas 2 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi tungod sa nasinating kalit nga pagbati sa panahon. Sa mahulagway nga gipost ni Maribago Barangay Councilor Arvin Abing, makita nga giabagan ang mga stranded nga mga pasahero sa masakop sa Philippine Red Cross. Hinoon subling mibalik ang mga biyahe sa mga gagmayng sakayan pasado alas 6 sa gabi niadtong Miyerkules. Tungod sa ilang nagkung bawal niya hangin ni Uwan, among gitipurari o cancel na ilang trip. Tradisyonal nga pahalok o pahawk sa mga imahen ning umaabot nga Fiesta Senior giusab tungod sa pandemya. Inay pahawk sa mga imahen, kaway-kaway na lang ug yukbo ang gihimo. Ani ang report ni Nico Sereno. Taas ang linya sa mga Mandawihanon sa National Shrine of St. Joseph. Human sa welcome mass kaganihang buntag, gihimo ang tradisyonal nga pahalok sa mga imahen. Sama sa naandan, gilinyahan ang mga imahen sa balaang bata ug birhen sa Guadalupe sa mga deboto. Apan sukwahi sa naandan nga pamaagi sa veneration, karong tuiga, gibag-o kini pahaom sa mga health protocol. Gidiliuna ang paghawk sa imahen, paghikap ug pagpahid og panyo. Kutob na lang sa pag-wave sa kamot, pagbaw o pagyukbo ang gihimo sa mga deboto. At least malipay lang tang naanan ni Ron kay last year wa man gyud. Igo ra man tong giagian ta. Sorry ha. Giagian ta dito suan. Mayo na kay ni siya, no. Di lang inato sa tingbon lang nato tanan nga kuan. Pero next year po mayo na gatong kuan sitwasyon makapahid tas panyo yun ana. Gitugtan sab sa mga nagbantay ang pagpicture sa mga imahen human muhangi usab ang mga deboto. Matud hinon sa mga tao nakasabot ra sila sa mga palisiya nga gipatuman karon. Ang importante lang kuno nakabisita ang mga imahen ug nakayukbo sila dalang padangat sa ilang pangaliya. Di man gud pwede nga imong hikapon kay nakaagi magutag pandemic. So okay ra nimo. Okay ra. Pero lipay ka nga nakaabukan ka diri karon. Nalipay kay nito ang isang uwan. Kayuhan naman pod sa katawhan. So bisan Ang importante lang niya atong presensya, nakapasalamat ang dako sa Ginoo. Uwi ka punta pero wave naman wave na lang kita. Mutuman na kita. Sa simbahan sa Mandaue, magpadayon hangtod alas 10:45 karong gabi ang public veneration. Human niini himuna dayon ang send of mass alang sa laing traslasyon padung sa Lapu-Lapu City. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Subling gipahinumdom sa National Telecommunications Commission kon NTC ang padayon nga suspension sa operasyon sa isabong sa tibuok Pilipinas. Subay paghihapon kini sa Executive Order No. 9 nga gilagdaan sa presidente niadtong Disyembre. Apil sa suspension ang live streaming o live broadcast sa sabong sa sulod ug gawas sa mga sabungan. Gidili usab ang pagpusta o pagtaya sa isabong. Apan, dili apil sa suspension ang mga operasyon sa tradisyonal nga sabong nga otorisado ubos sa gipatuman nga balaod. Mayo sa miaging tuig, gipaundang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang operasyon sa isabong sa tibuok nasod. Upat ka mga cast members sa high-rating nga fantasy portal series Maria Clara at Ibarra miduaw karon sa Sugbo aron magpasalamat ug aron makipiesta senyor kauban ang mga Sugboanon. Ani ang report ni Pamari Dumabo. Excited na nga mulingaw sa ilang mga fans ang pipila sa mga nag-unang cast sa Maria Clara at Ibarra. Nga sila si Julian San Jose, kinsa nagdala sa karakter ni Maria Clara. Anausab si Andrea Torres nga mao si Sisa, David Licauco nga mao si Fidel o Juancho Trevino ang nagdala sa karakter nga salbahis nga si Padre Salve. Taliwala sa ilang kabisi sa nagpadayon nilang shooting, nalipay sila nga mahimamat ang mga Sugboanon nilang mga fans. Karong alas 6 sa gabi, ipahigayang ang mall show nga labing una nilang mall show sa fantaserye. Dako nilang pasalamat sa ilang mga fans kay bisan sila
Wa mag-expect nga grabe ang pagdawat sa mga mananaway. We're here to really, like show to everyone that aside, apart from being being entertaining, we also want to remind them na, ito yung past natin. So, naisip nila yun na magpasok ng Gen Z sa mundo ng Noli at ng Philly. Kasi parang at least mas nakaka-relate yung mga bata, mas naaabot na nila. Kasi ako, naalala ko, pag nagbabasa ako ng mga ganito, parang medyo na-overwhelm ako na, sa sobrang lalim niya, sa sobrang deep ng Tagalog. First time ko rin maka-experience ng ganitong klaseng magnitude of success ng isang teleserye. So, thank you sa mga sumuporta. Yung mga show na na-extend, ganito yung mga show na nagdo-duel. So, having this kind of success with Maria Clara Ilibares is foreign for me. Yung kung paano kami tanggapin ng mga tao, kung paano yung epekto. Matod sa upat nga daghan pang mga kulbahinam nga paghitabo ang angay atngan sa Maria Clara at Ibarra matag gabi, Lunes hangtod Biyernes. Uban ni Felipe Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ubay-ubayng pamilya sa Bohol ang gipabakwit gumikan sa pagbaha mugna sa kusog nga pag-uwan dala sa low pressure area ug shear line. Ato kining sayran pinaagi ni ini report. Mukabat sa 626 ka mga pamilya o 788 ka mga individual sa Bohol ang gipabakwit kagahapon gumikan sa daotang panahon. Sa situational report gikan sa Provincial Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO as of 2 p.m. kagahapon kining mga pamilya gikan sa 18 ka mga lungsod o gida sa temporary shelters o centers. Labing daghang evacuees ang gikan sa Hagna ug Clarin nga dunay tag 146 ka mga pamilya nang hatag sa dayon og relief packs ang lokal nga kagamhanan. Human miabot sa critical level ang Lobok River, ni anang kadlawon kaghapon hinay-hinay na kining mihubas sa pagkahapon. Apan sa pagsaka sa tubig, 74 ka mga pamilya sa barangay Valladolid ang gipabakwit ngadto sa luwas nga dapit. Subay sa ilang pagtuo, gipaatubang sa mga residente ang imahen sa Our Lady of Guadalupe di Extremadura sa Suba aron mo anam-anam kini og hubas. Tradisyon na kini sa mga taga-Lubok nga ipaambo ang milagrosong imahen panahon sa kalabidad sukad ni adtong Mayo 24, 1843. Samtang dunay nakitang patayng lawas sa usa ka babay sa sapa sa barangay Bonbon, Calapi, Bohol kagahapon sa alas 10 sa buntag taliwa sa daotang panahon. Giila sa Calapi Police ang biktima nga si Debra Liz Castro, taga Barangay Santa Cruz, nga sumapa mentally challenged. Sa pakisusi sa Municipal Health Officer nga si Dr. Manuel Relampagos III, wa siya'y nakitang struggle o foul play sa maong patayng lawas. Samtang pakyas paghihapong makita ang usa ka residente sa Barangay San Miguel sa lungsod sa Daguhoy nga gituo ang naanod sa baha. Sumapa ni Daguhoy Mayor Herme Relampagos. Wa pa makiti sa local rescuers ang biktima bisan pa sa ilang pagsuhid sa lugar nga gibahaan. Uban ni Clans Gabutin, Chala Valiana, Balitang Bisdak. Ni mahal ang presyo sa itlog sa Mandawi City Public Market. Natala ang gamayng pagsaka sa presyo nini. Matod sa usa ka stallholder, 25 centavos kada buok ang ilang gimento. Ang kantidad sa large nga tag City 75 karon tag 8 pesos na. Ang usa ka tray sa large itlog na kantidad og tag 230 pesos samtang 240 pesos ang XL. Karong si Manaha kuno sila mipasaka sa presyo kay mismo ang ilang mga supplier dito sa Bantayan ni pauminto sab. Kininunot matod pa sa pagmahal sa presyo sa feed sa manok.
apply sa laing lugar kay di man kalusot tungod sa mga kuan ba. Para ani nga kuan yung mahal sa kuno ang kids. Babay nga giingnan na sa doktor nga dili makaanak, nakadawat og milagro gikan ni Senyor Santo Niño. Iyang gihimugso ang himsog nga batang lalaki ug naayo pa sa iyang balatian. Atong sayran ang istorya ni Cebu City First Lady Malu Rama, ang kapikas ni Cebu City Mayor Mike Rama ug sa ilang anak nga si MJ pinaagi ni ining report. Cebu ano? Siya si MJ Rama, bibo og malantip bisan kun 2 anyos pa lang ug giisip nga greatest miracle sa first couple sa dakbayan sa Sugbo. Emosyonal nga giasoy ni Mrs. Malu Rama ang gisulti sa iyang ubigayni nga dili gyud siya makaanak tungod sa iyang gihambin nga problema sa panglawas. Doon na may kahigayunan apan gikinahanglan nga mopaubos siya og operasyon nga dakong risgo sa iyang kinabuhi. This baby is a miracle baby. So ako ni siyang gi-offer sa Senyor Santo Niño. Nagsabak pa ko ani niya kada Friday manha jud ko sa Santo Niño, mulinya og mohap jud ko sa Santo Niño. Walay ko mo sa pagampo. Hugot lang imong pagampo ngadto sa kahitasan, ihatag ra gyud sa dili nimo ma-expect kung kano sa. Inay magpaopera, gisalig o gihangad sa magtiayong Rama ang tanan ngadto sa kahitasan ug wa sila makawang kay gihatag yun ang ilahang gipangayo. Nahimugso ang bunga silang gugma nga mao si MJ ang gibansangang miracle baby. Suma ni Malu nga milagro usab ang pag-abot sa iyang kinabuhi sa iyang bana nga maoy ni ganoy kaniya pagpaduol pa sa Ginoo. Alang usab kang Mayor Mike, maisip nga milagro ang pag-cross sa ilahang dalan sa gibansagan niyang only lady nga si Malu. Bisan siya ang Panginoon, gihatagan pa siya og laing gasa nga mao si MJ. Pit senior gyud. So mo na dakog pasalamat kani akong pagsayaw karong Domingo. Dako jud kayo kong kalipay nga gitagaan ko panahon nga makasayaw ko og i-offer ko ni sa Senyor Santo Niño kay iya mo kong gitagaan og maayo nga pamilya. Labi na gyud ni Mayor Mike Rama nga kaming pamilya tagaan mig maayong panglawas og giyahan siya sa Ginoo sa pagdakaron sa sinulog, no? What is the greatest miracle nga gihatag ni Senyor Santo Niño nimo? Having my wife. And then, of course, up there, my being together, pamimaminyo, then eventually, abot ang akong anak, si MJ. Where we are now, we can always claim we have our home. Dili tungod sa gihuptang posisyon kung dili isip o sa kanibuto ni Senyor Santo Niño. Gipamatud-an sa magtiayong Rama nga dunay milagro nga mahitabo uban usab sa paningkamot ug hugot nga pagtuo ngadto sa kahitasan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Katapos ang adlaw karon sa misa nobenaryo sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, atong sayran ang labing uwahing sitwasyon sa Basilika sa kainit sa debosyon sa katawhan pinaagi sa live report ni Nico Serinonek. Yeslan, padayon ang pag-abot-abot sa mga deboto din sa Basilica Minore del Santo Niño nining second to the last mass karong adlawalan. Karong adlawa ang katapusan nga adlaw, ikasiyam nga adlaw sa misa nobenaryo alang sa kapiyastahan sa Balaang Bata. Ni mahigayunalan mo pa'y paso sa mga pari, processional pa ang hitabo karon dinhi sa 5:30 PM nga mass nga i-preside sa kanhi rektor sa Basilica Father Jonas Mijares. Sa mga announcements dinhi sa Basilica karong adlawalan, padayon nilang gibalik-balik ang mga abiso, mga pahimangno nila labi na sa mga schedule sa umaabot ka mga adlaw o mga adlawa sa adlaw sa bisperas ingon man sa adlawng Domingo
sa adlaw na gyud mismo sa kapiyastahan pa rin ng hangyo ang kadagkuan sa basilika sa kooperasyon sa katawhan, labi na kay mga dagko na sa di mga hitabo nga makalihukan ugma sama sa reenactment sa First Baptism o sa Solemn Pontifical Mass pagkahapon ugma human sa solemne nga foot procession. Og karong Domingo ipahigayon alas 6 sa buntag adlaw mismo sa Fiesta Senior ang Pontifical Mass ni Cebu Archbishop Jose Palma dinhi sa Pilgrim Center sa Basilika. Sa mga gusto pa nga muhabol sa misa karong adlaw, doon na pay misa karong alas 7 sa gabi ilan last mass dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño nga sundan pod sa hamubo nga traditional religious sinulog mo'y naandan diri human sa matag last mass sa misa nobenaryo. Nagpasalamat ang mga otoridad nga malampuson ang pagpatigayon sa mga novena masses dinhi nagsugod atong miaging Huwebes. Mo kanang latest lan gikan dinhi sa Basilica. Okay, Nick, daghang salamat og pit senyor. Tungod sa nasinating mga pag-uwan-uwan, sud na sa pipila ka adlaw hinungdan nga ang mga pulis sa lungsod sa Minglanilla misusi sa bukirang bahin sa lungsod. Matod ni Police Major Ariesa Otida nga gituyo nila ang barangay Gindaruhan diin nakasinati na og pagpangliki sa yuta. Gipahinumduman na ang mga mulupyo sa posibleng apektado. Nakigalayo na usab sila sa mga barangay officials alang sa mga angay buhaton kung kanunay pagyud ang pag-uwan-uwan. Ang ubang mga flood-prone areas usab gipahinumduman na sa pagsiguro sa kaluwas sa mga mulupyo. Bagong afternoon primetime series nga Underage, inyo nang masaksihan karong Lunes, Enero 16, dinhi sa Kapuso Network. Ato kining sayran pinaagi sa report ni Orchid Slapingkaw. Misalag sa bugad nga drama scenes ang Kapuso stars nga sila si Lexie Gonzalez, Elijah Alijo ug Hailey Mendez sa labing bagong afternoon prime series nga Underage. Sa istorya, mabutang sa kompromiso ang relasyon sa Serrano sisters, apil na ang ilang kaugmaon ug mga pangandoy human mikatap og mag-viral ang wardrobe malfunction video sa karakter ni Elijah nga si China. Si Lexie ang magdala isip elder sister nga si Celine. Samtang ang middle child nga kanunay nga misunderstood ang karakter mao si Hailey isip Carrie. Big break kuno ni Lexie ang iyang bagong role. Na-experience ko lahat ng hirap, saya, struggles ng character. And with that, well, aminado ako mahirap po talaga, but I'm also thankful kasi everyone here ay parte ng craft ko sa Underage. Lahat sila tumulong sa akin, ginabayan nila ako. Karong digital age, daghang nakarelate sa halapan ng impluwensya sa social media. Og isip mga public figures, dili malikayan ang cyberbullying sama sa nasinati ni Elijah. Ilado si Elijah sa kamaayon niya modala, isip kontrabida sa iyang mga past shows. Umabot po ako sa point na ayoko na pong lumabas kasi sobrang nagalit po sa akin yung mga tao nun. I-judge ka lang nila because of a certain video, of a certain photo na nakita nila. And hayaan mo, just pray to God and makipag-usap ka sa friends mo if hindi mo na kaya. Ang magdala sa papel sa inahan sa tulo ka mga dalagita sa Underage mao si Sunshine Cruz. Kinsa nakasinati pod og heart message gikan sa mga bashers. Parang magnet kami ng ganyan, sa totoo lang. Pero I always tell my kids to choose your battles. And at the same time, just don't get affected. Nandito ang mommy ninyo. If I need to say something, let your mom do it for you. Pahinumdum sab ni Hailey nga mahimong responsible sa paggamit sa social media. Sa social media po, hindi naman po totoo lahat ng nakikita natin. Kaya mas maigi po na magsuri po tayo. Kumbaga, magpong maniwala kaagad. Protektahan po natin ang ating sarili. Mga kapuso, sundaon niya ang istorya sa Underage sugod karong Lunes sa GMA Afternoon Prime. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang ana sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Nerondina. Og live din sa The Terraces, Ayala Center, Cebu, di naghinam-hinam na ang atong mga kapuso nga mahimamat sa personal ang mga cast members sa Maria Clara at Ibarra. Busa, see you mga kapuso sa nagkadiiyang mga mall shows nga atong ipahigayon karong weekend. Dinuyugan ka na sa GMA Regional TV ug GMA Integrated News.
Pit Senior, kanatong tanan, mga kapuso, ako si Cecil Tibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon, kini ang inyong GMA Regional TV, balitang bisdak mong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, may hapon mga kapuso, Pit Senior!